Okay, usapang SPay later naman tayo. So if you know, lagi ako nag-share regarding SPay later conversion to cash, regarding SPay later payment method on how to use it outside Shopee app, and kung magkano yung interest nila sa atin, and ano man mga changes sa SPay later is lagi ko po yan sinishare sa inyo. And this time nga po, gusto ko lang din tong i-share tong milestone ko sa SPay later. Shopee notifies me na meron nga po akong increase sa SPay later. So ganyan na ganyan po yung notification sa akin. Medyo talagang overwhelmed ako and excited ako to open it. Kumusta ba? Magkano ba increase nila sa akin? So, good news ba to sa akin? Yung mga ganun. Of course, dahil ito po ay increase, good news po ito sa akin. So, by the way, i-share ko na rin dito sa video nito yung tips on how I got a frequent increase here sa SPay later and how I reached this amount nga po na increase sa akin. So, i-share ko po yan lahat sa inyo. Regarding po sa conversion din po ng SPay later to cash, kung okay ba siya and good ba siya talaga. And ano nga po ba yung resulta sa pagko-convert natin ng SPay later to cash? Nakaka-apekto ba siya sa pag-increase or sa pagbibigay ng increase sa atin na SPay later or ni Shopee? So, lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. Let me share with you this notification nga po sa akin ni Shopee na meron nga daw po akong increase sa aking SPay later. So, as you can see here po, fresh na fresh po. Nakalagay dito, your SPay later limit has been increased. Congrats! Then, shop more with higher SPay credit limit. Tap for more details. So, of course, pindutin natin, no, click natin to. And then, wait natin yung increase sa atin. So, I was expecting na kahit man lang 10,000 yung ma-add, yung mga ganun man lang. So, let's see. As you can see, grabe, ang taas ng increase nila sa akin. Hindi ko na-expect to. Yung 24,500 pesos. Anyways, yung increase ko pala is 24,500 pesos. And itong 24,500 pesos po, hindi po ito yung total credit limit ko sa Shopee or sa aking SPay later ha. So, this is additional 24,500 sa current limit po sa akin as pay later. So, grabe no, I was amazed. Grabe. Ang taas nito, ang taas ng increase niya, almost half. Kasi before this increase po, ang credit limit ko po dito sa SPay later is 25,500 pesos. So, kung i-add po natin itong 24,500 pesos, so the total po is 50,000 pesos na po yung credit limit ko po dito sa aking SPay later. It is so real. Real na real talaga. So, grabe. I was shocked kasi syempre, ang taas na to, ang taas ng increase nila sa akin to make it 50,000 pesos ha. Of course, click natin tong details ha. Tingnan natin kung ano bang meron dito sa aking increase. So, nakalagay po dito, your limit has increased from 25,500 to 50,000 pesos on August 6, 2024. Grabe, sobrang taas. And then, isi-share ko na rin po ha kung bakit ako na-increasean ng ganito katataas. Infrequent talaga yung pag-i-increase nila sa SPay later credit limit ko ha. So, nakalagay naman po dito sa baba no, on how to increase our credit limit here sa SPay later, which is coming from Shopee to or which is coming from SPay later ha. So, nagbibigay po sila ng tips dito. Like, first tips po nila is make repayments on time. So, which is true po talaga based on my experience. Ensuring repayments timely talaga. Here sa SPay later means a better credit limit talaga na may increasean po talaga tayo na legit. Kasi ako talaga, never po akong na-delay dito sa SPay later. Bukod sa lagi siyang nag-notify before due date talagang ina-notify kinamatan. Hindi mo makakalimutan na magbayad dito. And please, huwag niyong i-abandon yung payments nyo dito sa SPay later kasi napakahigpit po talaga na SPay later. Sa mga dues, sa mga payments, sa mga billings, like I ask alone, ganun din. Si Shopee po, sinasabi ko sa inyo, si Shopee, napaka-strict niya po sa mga payments talaga. Bili lang po kayo ng isang araw dyan, mababad record talaga kayo sa kanila. Though may mga penalty fee siya, and masisettle mo rin naman siya kalaunan. Once kasi yung record mo nasira dito, like, lagi kang delay or mostly nade-delay ka talaga and may mga activities ka na delay. Lumalabas kasi sa payment history mo, is hindi ka good payer kasi nga ang good payer maaga tapos on time po nagbabayad kaya nga po good payer, di ba? So mabibilong tayo sa bad payer pag talagang nagkakaroon tayo ng abandonment sa payment or nadidelay tayo or talagang pinapabayaan natin. So mahigpit na mahigpit po sa SPay later dito, hindi lang po sa SPay later pati po sa S-loan. So please wag po tayo maging negligent sa payment and wag din tayong fraud dito. So mahirap na po talaga mababayaan natin to kasi yun nga mawawala talaga yung chance natin na ma-increase natin, baka mawala po sa atin yung offer. And worse pa no, ito ha, sasabihin ko na rin
rin sa inyo, no? Regarding sa payment, yung abandonment of payments, and kapag nagpabaya tayo, lalo nito sa SPayLater, tsaka lalo na rin sa S-Loan, sa mga pautang po ni Shopee, si SPayLater po kasi tsaka sa S-Loan is under po ni SeaMoney Credit Finance Philippines, which is SEC registered po, SEC registered po ito si SeaMoney Credit Finance Philippines. Then submitting entities po si SeaMoney sa CIC, which is ito yung kinakatakot nating lahat, na ma-report po yung accounts natin, of course, under our name sa CIC, which is talagang ayaw nating mangyari yun, na maban tayo or ma-block tayo or mawawalan talaga tayo ng kalayaan makapangutang. Hindi lang naman dito ha, sa mga bank loans or other lending corporation or other loan apps ba yan. So, possible po na mawawalan tayo ng eligibility sa pwede natin utangan in the future po. Kaya ito pa lang sinasabi ko sa inyo na nagre-report po ito sa SPayLater. Beware po sa mga nag-a-abandon dito dahil hindi po biro ang pinasok niyong utang. Kailangan po talaga bayaran natin on time. At syempre, do our responsibility to pay on time din. So anyways, first tips pa lang tayo, no? Dalawang tips lang naman nito. Tip number 2 po is the frequent use of SPayLater balance or SPayLater loan offer sa atin. So dapat frequent natin talagang ginagamit sa SPayLater as payment method po sa ating mga Shopee checkout, Shopee orders, or outside Shopee po. Kasi marami na rin po talagang shop na partner sa Shopee, outside Shopee. Yun yung mga online merchant partner po ni Shopee. Just tumatanggap po sila ng SPayLater as payment method, and then yun nga po. So personally kasi ako talaga, magamit talaga ako, malimit po akong gumamit ng SPayLater as payment method. Una po sa Shopee. Sa Shopee orders ko, sa Shopee checkouts ko, as in, regular ko siyang ginagamit. Like, may mga mauubusan lang kami stocks dito sa bahay. So, doon na talaga ako bumili. And then, syempre, mas convenient kasi na hindi ka nalalabas, diba? So, ihahatid nila sa bahay mo, ganyan, and deliver na lang. Ayun po yung ginagamit ko talaga. Ang nagustuhan ko po kasi dito kay SPayLater kasi, mas mababa po kasi yung interest niya talaga. Like, ang offer niya po sa akin sa interest rate niya is 3.95% a month. So, kay S-Loan ko, 4.95% a month. So, sa SPayLater po kasi, ang interest rate po niya is 1% to 5% ranges lang. Nag-range lang siya ng ganun. So, okay na rin siya, diba? So, ang saya-saya naman kung mapunta tayo sa 1% monthly. So, grabe. But anyways, kayo po ba? Magkano yung interest rate nito sa SPayLater? You can comment down below sa mga interest rate nyo. Kasi I've heard iba-iba talaga. According to SPayLater kasi, depende na po talaga yung pagbibigyan nila ng interest rate talaga sa atin. Individually po, based po sa ating credit profile po sa kanila. Anyways, back to it, no? So, frequent use of SPayLater by means of, ginagamit ko nga po siya as payment method frequently lang. Kasi madalas po talaga. Then, second po, ginagamit ko rin siya regular kapag kailangan ko po ng cash and pinapadaan ko po siya sa aking Maya Business app, which I consider myself as merchant partner po nila kasi meron po akong account sa Maya Business app na upgraded account po, which is I converted then via Unbank, which is ngayon is hindi na ulit siya working pero sooner siguro na magiging working siya. But anyways, I converted it regularly talaga. Alam ko naman po yan sinishare sa inyo through QRPH po yung method natin dito, which is sa Shopee po is legally po nag-accept ng QRPH code, kaya nga po nakakapag-scan tayo. So, laging sinasabi sa inyo, hanggat nag-e-exist yung QRPH code is talaga makakipag-scan po talaga tayo. And we're considering ourselves kasi as merchant partner ni Shopee. So, yun lamang po yung dalawang tips. Medyo napahaba lang tayo, but yun lang po yung talagang ginagawa ko dito. Wala po akong ginagawang magic po dito. Na ganun lang talaga ang ginagawa ko. Ang secret lang talaga doon, bayad ka on time, huwag kang mag-abandon ng loan, huwag kang magpapaka-delay dito. And gamitin po natin sa SPayLater as payment method. Ano bang activity natin regarding SPayLater, gamitin natin po ito. Kasi gusto po talaga ni SPayLater, yung ganito, or di Shopee, yung ganitong activity. But anyways, spend wisely. Huwag basta-basta mangungutang kung hindi kailangan kasi baka mabaon lang tayo ng mabaon dahil lang sa gusto natin ma-increase tayo, ginagamit natin yung ginagamit. So this is just based on my experience lang po. So it may happen to me, may not happen to you. So iba-iba kasi tayo eh. So pero commonly naman ganito yung ganap talaga ni SPayLater or ni Shopee. Ganito yung mga paandar niya, ganito yung mga pa-increase niya talaga. So by the way, I thought na-reach ko na yung maximum credit limit ni Shopee PayLater or ni SPayLater, 50,000 pesos. Kasi nung nag-activate ako before nito, 50,000 pesos po kasi ang maximum credit limit niya noon. So I don't know kung ngayon hanggang 50,000 pesos lang ba. So mostly naman din sa mga buy now pay later after 50,000 pesos. But hindi ko po alam kung may higher pa ba dito sa inyo. Like sa mga viewers ko na nanonood dito regarding sa SPayLater credit limit, meron pa bang mas higher sa 50,000 pesos? Paki-comment down below naman pa para alam
alam ko rin kasi ang alam ko nga po, highest credit limit po na SPayLater is 50,000 pesos lang po talaga. So kaya ko po nasasabi kasi to kasi sila SPayLater po, ang dinideclare niya noon is up to 16,000 pesos. Actually, nung una, up to 15,000 pesos lang daw yung highest credit limit nila. Di ba kapag nag-activate tayo ng SPayLater, nakalagay activate up to 16,000 pesos. Kaya naguguluhan po ako, ano ba talaga ang totoong credit limit nila SPayLater? Kasi sa friend of friends ko po, umabot po siya ng 89,000 eh. Umabot talaga siya ng 89,000 pesos sa credit limit sa SPayLater. So, itong si Lazada, so umabot siya ng sobrang higher limit. As in, parang to the point na pa 100k na yung credit limit sa SPayLater. SPayLater ito ha. So, legit na legit po talaga. I have the proof na meron po akong friend of friends na may offer na 89,000 pesos. As in, 89,000 pesos. So, please comment down below sa may mga SPayLater po dito na mas higher pa po yung credit limit sa akin. Yun kasi, ang alam ko, after 50,000 yung credit limit, highest credit limit, maximum credit limit po na SPayLater. So, let me know in the comment section. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Please don't forget to like and share. Thank you for watching this video. Bye!